Adventure scooter ba ang hanap nyo? Meron po tayo ditong Honda ADB 160. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakamaskulado talaga at napakaganda ng pagkakadisenyo nitong kanilang Honda ADB 160. At talagang habang aking tinititigan ngayon dito sa aking harapan ay talagang naa-attract ako. Dahil dito pa lang sa kanyang daytime running light, ayan o, napakaganda no, parang sword yung kanyang pagkakadisenyo. At pag tinitigan naman natin itong kanyang headlight, ayan o, parang nanlilisik na mata ng pating kasi nga very sharp yung edges. And then may makikita naman po tayo rito sa bandang itaas, nakalagay is ADB, so naka-intact po yan. At dito po may nakalagay rin po rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. So yan ang kagandahan ng scooter na to mga ka-LM. Pagdating naman po dun sa mga curve and then dun sa mga madudulas na daanan, ang Honda Selectable Torque Control ay isang malaking bagay. Dahil once po na na-detect nitong ating sensor na magi-skid po itong ating mga gulong dito sa likuran, ay agad po nitong pagpapantayin ang ikot hanggang dito sa harapan, para po maiwasan natin na ma-skid or mag-slide itong ating scooter. Kaya talagang napakagandang features ng Honda Selectable Torque Control. Well, dito naman sa gitna, very attractive itong kanyang visor. At ang kagandahan nito mga KLM, adjustable yan. Ayan o. So pwede natin yang ibaba or itaas, depende po sa ating riding preparation. At dito naman po sa itaas, dito naman po yung position ng kanyang turn signals. Well, nakapop up po yan. And then, LED lights na rin po yung kanyang ginagamit. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. Yun, napakamaskulado talaga. Naka-emboss tong part na to. May deep lines dito, naka-curve, naka-V-shape. The same time, makikita natin dito is nagkaroon po siya ng Honda na 3D emblem. Ayan, chrome color naman po siya. Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination, matte red and then matte black. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. Simple lang yung pagkaka-design, napaka-thick and then metallic black yung kanyang color, kaya napakaganda rin. At may makikita po tayo rito na ABS. So, ang kagandahan naman nitong ating adventure scooter, pagdating naman po sa braking system, no? Pagdating po sa mga sudden stop, kapag atin pong pinihit itong ating front brake, ay hindi po maglalak itong ating mga preno dito po sa harapan. So ang kagandahan po niyan, hindi po magi-skid itong ating gulong at hindi po magwawabol itong ating manobela. So ganung paraan ay mapre-prevent po natin na mag-skid or mag-slide or madisgrasya itong ating scooter. Kaya napakaganda ng features na yan, yung ABS. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock na front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So silver naman po yung kanilang ginamit. Pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, napakaganda rin kasi flower design. Along with 2-pot caliper na Nissin brand. Ayan o, more reliable yan mga KLM. At yung kulay po niya is matte black. Pagdating naman po rito sa kanyang mags, napakaganda rin, naka-Y design and then dark gold color po yung kanyang color. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, silipin natin, meron po itong 110 by 80-14. At ang kanya naman pong stock tires, ito po yung tinatawag nila na semi-dual purpose pattern tires. So ang kagandahan yan, pwede po nating gamitin itong scooter na to pang on and off-road condition. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan o, square type. Ang ganda rin ng kanyang display. And then dito po sa ibaba may makikita po tayo rito ng mga light indicator. Nagkaroon din po siya rito ng cover, para just in case man po na tirik ang araw ay makikita pa rin natin, very visible. At sa gitna may makikita po tayo rito ng mga button selector. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar, very flawless ang dating, napaka-sexy. Kasi nga ito po ay naka-tapered handlebar. And then yung color po niya is the same lang din ng color dito po sa kanyang mga mags. So dark gold color po yung kanyang kulay. Pagdating naman po sa mga button, makikita natin dito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Nandirito naman po itong kanyang rear brake. At sa kabila naman po, mayroon po itong auto stop start system or yung tinatawag nila na idling stop system. Well, ang kagandahan naman ng ating adventure scooter pagdating naman po sa mga traffic situations, once po na ikaw ay naipit sa traffic or di kaya nag-stop sa stoplight, ay agad pong mamamatay itong ating scooter 5 to 3 seconds. Well, sa ganong paraan ay nakakasave po siya ng more fuel
at least emission. So napakalaking bagay lalong-lalo na sa mga Metro Manila itong idling stop system. Ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang hazard. Ayan, nandirito sa gitna. Nandirito rin naman po itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Pagdating naman po sa mga stock na side mirror, ayan o, dahon type. Maganda na rin itong kanyang stock na side mirror. Well, mapunta naman tayo sa kanyang ignition. Dito, makikita natin nagkaroon ng bottom nod selector. So, ibig sabihin po ito ay equipped with keyless system. Well, ang kagandahan niyan, effortless na rin ang pag-turn on and off or pag-activate nitong ating adventure scooter. Dahil nga po pa-remote ka na lang para ka lang nanonood ng television. Well, dito ang kagandahan niyan, included na rin po rito sa kanyang ignition itong kanyang fuel and set button. Well, pagdating naman po sa kanyang fuel, makikita natin na nandirito yung kanyang fuel tiff, which is nandirito sa gitna, located itong kanyang fuel tank. Well, ang advantage naman yan, once po na nasa long rides ka or di kaya pag magpapagas ka, hindi mo na po kailangang bumaba rito sa iyong motorsiklo. Dahil nga po very accessible, nasa gitna na siya, kaya less hassle free na rin. At dito naman po sa kabila, nandirito po ang kanyang left side pocket. So may door po rito, pupush lang po natin siya. Yan, nagbukas, sukatin natin, malalim din mga KLM. Saktong-sakto rito yung mga 6 inches na mobile phones. At the same time, pwede rin tayong maglagay ng gloves. At meron po tayong makikita rito na USB charging port. Ang advantage naman po ng scooter na ito ay pwede po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones kapag nalobat, anytime, anywhere. Mapunta naman tayo dito sa kanyang footrest. Yun o, napakaganda rin ang pagkakadesign mga KLM. Ang kagandahan niya, nagkaroon po siya ng footrest extension. Well, subukan nating sakyan kung maluwag nga ba ito. Yun, saktong-sakto naman yung ating foot. Yun o, relax na relax. At ang kagandahan naman yan, pagdating po sa mga long rides, pwede po tayong mag-cruising style. Yun, so malaking bagay ito. Nakakalis ng patig pagdating po sa mga long rides driving situation. Well, baba muna tayo. Tignan naman natin itong kanyang side cover. Yun, napakamaskulado talaga kahit saan natin pagmasdan. Ang daming mga naka-emboss na part dito. At the same time, may mga curved edges, may mga sharp edges. At the same time, yung mga deep lines. So nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. Meron tayo ritong metallic gray, matte red, and then metallic silver. Well, very attractive tong color na to. At dito naman po sa kanyang side cover, may nakalagay po rito na ADB 160. So gold color po to, 3D emblem, very attractive sa ating mga paningin. At dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang pillion step para naman sa ating back rider. So ang ganda rin ng kanilang nilagay rito kasi nga po ito po ay aluminum, silver color, not fadable yung color. At ang ganda rin ng pagkakaroon niya ng slot dito pag binalik natin. Ayan, so talagang in preparation yung kanyang pillion step. At pagdating naman po rito sa kanyang side stand, ang kagandahan po nito ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi na po magte-turn on itong ating adventure scooter. So sa ganong paraan ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po ng side stand. Well, balik na natin to. At nandirito naman po itong kanyang center stand. Pagdating naman po sa pagkaka-design nitong kanyang engine, very futuristic, no? Nagkaroon ng 3-tone color combination. So mayroon po tayong Honda rito na makikita naka-intact. So matte black color along with silver color. So napakaganda niyang kanyang engine cover. At ang pagkaka-design naman nitong kanyang air filter, naka-emboss tong part na to, nagkaroon ng parang hasang dito at nagkaroon ng windlet. At may makikita po tayo rito na ASP Plus or yung Enhanced Smart Power Plus. So ang kagandahan po niyan ay nakakapag-provide po ang kanyang engine ng more power, less fuel at the same time, lesser emission. So talagang napakaganda ng pagkaka-design nitong kanilang engine. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang mga suspension. Ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Well, naka-sub-tank to mga KLM, hindi biro to. Bigatin po yung kanilang inilagay rito. So integrated na to. Stock out from Plaza, naka-built-in na po siya. Ang ganda rin ng kulay. Nagkaroon po siya rito ng gold color, silver, and then yung coil spring po is matte black. Well, nakakapagbigay po yan ng napakagandang bouncing performance in any road condition. Pagdating naman po rito sa kanyang likurang gulong, makikita natin na talagang napakakapal. At mayroon po itong sukat na 130/70-13. Well, talagang napakakapal. At kapag makapal po ang inyong gulong sa harap at likod ay nakakapag-provide po ito ng more stability in any riding condition. Well, mapunta naman po tayo dito sa kanyang integrated na grab bar.
So metallic black yung color, very sturdy. At the same time, elegant yung looks. At dito naman po sa kanyang taillight, dito sa upper part, may nakalagay po rito na Honda in white color. At silipin naman natin itong kanyang taillight, yun oh, napakaganda. Maskulado yung pagkaka-design. And then nagkaroon po siya rito ng X design, kitang-kita dito sa ating camera. Itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, ayan, mayroon na po siyang plate light. May added visibility sa gabi, which is added reflector light nandirito sa gitna. And then yung pagkaka-design po ng kanyang turn signals, the same lang din dun sa harap, no, naka-emboss. So ingatan na lang po natin na ito po ay maisagi dun sa mga matitigas na bagay. Dahil pwede po siyang mabali. Well, other than that, ang kagandahan niyan is naka-LED type na po siya. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang braking system. Dito sa likod, ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design. And then along with Nissin Pat caliper na matte black. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang stock pipe. Yon, napakaganda mga ka-LM, oh. Parang machine gun. Nagkaroon po siya rito ng handle. And then matte black po itong kanyang cover. And then itong kanyang tip is nananatiling matte black. Pero yung kanyang heat protection guard dito is aluminum, chrome color. Kaya talagang very attractive yung kanyang pagkaka-design. At nandirito naman po itong kanyang liquid cooling system cover. Well, ang kagandahan po nitong ating adventure scooter ay swak na swak. Talagang nakadesign po siya pang long rides driving. Dahil nga po naka-liquid cooling system, pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag sa mga biyahe. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock na upuan, ang ganda rin nitong kanyang upuan. Ayan, oh, very comfortable. The same time, nagkaroon po tayo dito ng single color. So matte black naman po yan. Yung pagkakatahi, ayan, no, masisabi natin na talagang very durable. Well, bubuksan naman natin to para makita natin kung gaano nga ba kaluwag yung kanyang underseat compartment. Yun, ang luwag. So masasabi ko pagdating sa kanyang underseat compartment, highly recommended itong kanilang ADB kasi nga adventure scooter para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag-adventure. Napakadami yung mga gamit or important belongings na pwedeng ilagay rito sa kanyang underseat compartment. At ang atin pong Honda ADB 160 ay mayroon pong 780mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So makikita naman dyan sa ating camera, halos maglapat naman yung aking foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Honda ADB ay mayroon pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng ating Honda ADB 160 ay nagkakahalaga po ng 166,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 36,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,193 pesos sa loob ng 3 taon. Hello po mga ka-LM! Please support my husband, MRD Vlogs. He's a new vlogger from Pangasinan na ngayon ay nasa Canada. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ang aking asawa. Maraming salamat po. At para sa mga kababayan natin naghahanap ng Honda motorcycle, maaari niyo po kaming bisitahin dito sa Honda Trias Shop, Poblacion, Manawag, Pangasinan. At kung motorsiklo ang hanap niyo, kay Guanzon tayo!